Ayon sa nakalap na impormasyon ng AKF sa Bulacan, isang lalaki ang nagbebenta ng aso para karnihin. Sa Bataan, isang lalaki rin ang minanmanan ng AKF sa parehong modus at sa Batangas, aba! Ang mga aso itinitinda bilang ulam. Agad nakipag-ugnayan ng Animal Kingdom Foundation sa Criminal Investigation and Detection Group, Bulacan para mahuli ang dog trader sa bayan ng Pandi. Ganito ang gawin mo pare. Halimbawa kung yung mga aso ay nandyan sa likod ng bahay niya, binago yung sinasabi mong area. Ilabas mo lang siya, kukunin na namin. And then, ituro na lang niya yung area. Kung hindi niya ituro, sabi mo sa mga tropa mo doon, mamay mag-guide sa amin na ituturo lang yung kung asan yung mga aso. Ano? Sige. Baba na kami, sir? Sa hudyat ng asset, positive! Kumagat ang suspect. Nahuli sa kanya ang 6 na aso na nakasilid sa mga sako. Agad sinakip ng AKF ang mga aso. Kinilala ang suspect na si Felix Ramos, 47 years old. Sa tabi niya, natagpuan ang 6 na aso na halos hindi na makahinga dahil sa higpit ng pagkakatali ng mga sako. Agad ni-rescue ng AKF ang mga aso. Meron po tayong nasagip ng 6 na aso na mga aspin po ito at ito po ay mga puto. Depensa ni Felix, nadatnan lamang daw niya ang mga nakasakong aso sa labas ng kanyang bahay. Inam ko, hindi ko kasi nga po, kukuha siya ng aso. Ngayon, pagdating ko nga po doon, nakita ko na lang yung mga aso doon, sinabi ko sa tao, bakit nandyan yung aso? Sabi niya, kukunin lang namin yung motor. Ayon pa kay Felix, hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng aso sa tapat ng kanyang bahay. Pexman, kagating ka ba ni Bantay? Wala akong alam sa aso na yun, bakit ako ang dahil bahay ko yun. Hindi niyo po kilala yung Hindi ko kilala yung kumukuha ng aso na yun. Dadalhin po natin sila sa ating rehabilitation center kung saan po nakalocate po ito sa Kapas Tarlac. Doon po natin ibibigyan po ng proper care po at vet care po para sa kanila. Sa Balanga, Bataan, isang Joint Operation Day nang isinagawa ng CIDG Bataan para mahuli ang isa pang sangkot umano sa bentahan ng aso. Tumulak ang CIDG Bataan at AKF sa Barangay Lamao sa hudyat ng asset. Agad iniligtas ng AKF at CIDG ang mga kaawa-awang aso na nasa loob ng isang kulungan. Ang isang aso may busal pang alambre sa bibig. 7 aso ang nailigtas mula sa suspect na si Antonio Demanya. Ngayon, ikaw ay naka-violate ng violation of 10361 Animal Welfare Act, no? Meron po tayong batas na nagpoprotekta sa ating mga alagang hayop against sa mga sa cruelty or illegal na pagbebenta or kung ano man po yung mga labag dun sa sinasabi dun sa batas. Nananawagan po ako na huwag nyo nang balagin or itigil nyo na po. Samantala, sa Bawan, Batangas, si Bantay ginawang ulam daw. Isang stall ang sinalakay ng mga operatiba kasama ang AKF. Ang mga ibinebenta raw kasi sa stall, lutong aso. Ilang plastic po yung naluto nyo ngayon? Iba't ibang putahe rin ang nadatnan ng mga otoridad. Siyempre, ititinda na yan nila ng luto. Naka-styrofoam yan or naka-plastic-plastic. Usually, no, may kakatabing tindahan yan, doon na nila ibibenta. Naka-styrofoam po yan. Nakuha rin mula sa mga tindero ang 2 ulo ng aso. Naku po! Ang tapang ng sikmura nyo! Attorney, sa pag-aaral ng Animal Kingdom Foundation, meron naman hong baboy, baka, isda, manok. Bakit ito aso? Kasi mas mura ito. Mas available or easily available. Kinasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act ang mga nahuling nagbebenta ng aso at karne ng aso. Samantala, dinala sa shelter sa Kapas Tarlac ang mga nasagip na aso. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, bawal ang pagbebenta para nakita at pagkatay at pagkain ng aso. Dahil kung hindi, matitikman ninyo ang pangil ng batas.